Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Lahat ng panuntunan niya ay tunay na kay inang. Kung kalooban niya ang siyang dinarama, tunay na walang hindi makapagbabagong buhay. Tunay siyang mapagmahal, tapat kanino man. Salita niya ay tunay na nagbibigay buhay. Kapangyarihan niya ay walang maliw na niya yun kailanman. Halina kayo mga minamahal. Siya ang inyong tanggapin at lubos-lubos niyang mapapakilala ang kanyang kadakilaan. Ayon sa kwento ng mga ninuno sa nakaraang buhay nila, mula sa kanununuan na ilang siglo na ang kaganapan, ang ugali ng tao'y iba't iba. May mapaghangad ng hindi maganda sa kapwa niya. May nagbabalangkas ng hindi mabuti para sa kapwa niya. Ngunit kapag hindi niloob ng Ama, mabibigo sila. At siya ang pawang katotohanan, kumisan ang kapahamakan ng kapwa na tao, hinihiling ng kapwa-tao sa kapwa-tao. Ngunit kapag kumilos ang Ama, walang mangyayari sa kahilingan ng tao, walang mangyayari sa kalooban at kagustuhan ng tao kapag pinanaig ng Ama ang kalooban niya. Kaya mga minamahal, inyong pakinggan ang kasaysayan ni Balaam at ni Balak. Nang matiyak ni Balaam na ibig ni Yahweh na pagpalain niya ang Israel, hindi na siya humanap ng mapagbabatayan ng kanyang hula. Tulad ng dati, tumanaw siya sa ilang at nakita niya ang kampo ng Israel. Sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ni Yahweh at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor. Ang pahayag ng taong may malinaw na paningin. Ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos, ng nakakakita sa pangitain buhat sa makapangyarihan, nang mabulagta sa lupa, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda o Hakob ng iyong mga tolda? Kay ina mo Israel ng iyong tirahan. Wari kapatagang nakapakalawak, parang hardin sa baybay ng batis. Wari punong kahoy na mabango, itinanim ni Yahweh. Matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya'y madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Inialis siya ng Diyos sa bansang Ehipto. Ang lakas na ginamit niya ay waring lakas ng toro. Kaway niya'y lulupigin, pati buto'y dudurugin. Sa tulis ng palaso niya, lahat sila'y tutuhugin. Siya'y parang leon kung magpahingalay, walang mangahas samantalang, ni magambala sa kanyang pagkahimlay. Pagpalay nawa ang sayo ay nagpala, susumpain ang lahat ng sayo ay dudusta. Galit na galit si Balak sa kay Balaam, pinagtiim niya ang kanyang mga bagang at galit na sinabi, hindi ba't pinatawag kita para sumpain ang aking mga kaaway? Bakit mo sila pinagpala at 3 ulit pa? Mabuti pa'y umuwi ka na. Pararangalan sana kita pero hinadlangan niyaon ni Yahweh. Sinabi ni Balaam kay Balak, sinabi ko sa iyo,
sa iyong mga sugo na kahit ibigay mo sa akin ang lahat mong pilak at ginto, ay hindi ko gagawin niya ang hindi pinagagawa sa akin ni Yahweh. Sinabi ko rin sa kanila na ang sasabihin lamang sa akin ni Yahweh ang siya kong sasabihin. Oo, uuwi ako, ngunit sasabihin ko muna sa iyo kung ano ang gagawin sa inyo ng bayang ito balang araw. Muli siyang nagpahayag, ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin, ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan, nakikita na sa pangitain na makapangyarihan, maaring mabuwal ako, gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko ngunit ngayon, siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tala na sisikat mula sa lahi ni Jacob, lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ito ang dudurog sa ulo ni Moab. Lilipulin niyang lahat ang mga anak ni Seth. Sasakupin niya ang Edom, gayon din ang Seir. Samantala'y lalakas ang bansang Israel. Sila'y lulupigin nitong si Israel. Ang nalalabi sa mga lungsod ay kanya pang dudurugin. Nang makita niya sa pangitain ang Amalek, ay sinabi ang ganito, ang Amalek ay bansang pangundahin, ngunit sa huli siya ay dudurugin. Sinabi pa niya nang makita ang pangitain ng mga Sineo, tirahan mo ang matibay, nakatayo sa mga muog. Sa gayon man, ikaw kainay tiyak na madudurog, di magtatagal, bibihagin ka ni Asur. Nagpatuloy siya sa kanyang pahayag, sino ang maaring mabuhay pag ito'y isinagawa ng Diyos? Darating ang mga barko mula sa Kitim upang kanilang lusubin si Asur at si Eber. Ngunit bandang huli, siya'y may malulupig. Pagkatapos, si Balaam ay umuwi na ganoon din naman si Balak. Walang silbit, walang kabuluhan, kung di nawawawaan ang istorya at aking binabaybay. Ngunit ano baga ang ibig kong ituran at ilahad sa inyong lahat? Nangungusap ang Espiritu ng Ama sa katauhan ng mga naglalahad, sa mga taong hindi naniniwala at hindi tumatanggap, baliwala ito. Ngunit nang dahil ang Espiritu ng Amang nangusap sa katauhan ng mga taong ginagamit niya, pinatutupad at pinagaganap niya. Di man pagdaka, karakaraka, ito'y nakakamtan. Mga pag-uulat niyang babalay, ito'y pinatutupad. Sa gayon mapapatutuhanan ng salita niya'y walang pagkabula at ang Espiritu niya'y buhay na nangungusap sa tao sa lupa. Ilan kaya sa panahon ngayon ang nagmimiting makaniig ang Espiritu? Ilan kaya ang babaybay at tutugon sa kalooban ng Ama? Ilan kaya ang tumanggap na hindi nawawaan ang kalooban ng Ama sa kanya? At ilan kaya ang nagpapakatotoo at tapat na tumatanggap? Umbaga, ang layo ng tao ay di layo ng Ama. Ngunit ang layo ng Ama kapag sinunod ng mga anak niya, walang hindi mapapabuti sa lahat ng sandali at habang nabubuhay sila. At yaon ang nais ng Ama, huwag mong hangarin ang kapahamakan ng kapwa mo, sapagkat kapag ginusto niyang pagpalain ito'y walang magagawa katao. Sapagkat ang pangungusap ng kanyang Espiritu'y hindi taong nagdidikta, o dili kaya'y nagpapahayag at nagsasabi sa kanila, kundi siya mismo at siya mismo ang nagdaratal. Kaya't lahat naman ang kapahayagan ng katotohanan ng pinagmulan, napapatotohanan ng Ama'y buhay kanino man. O aking mga minamahal, ang katauhan ay katauhan, ang Espiritu'y Espiritu. Ngunit sino ang aakmaan ng Espiritu Santo kung lahat ng tao'y huwad sa pananaw ng Ama? Kaya't naghahanap siya ng makatotohanan at napipili niya ang mga totoo, sapagkat batid niya't kilala ang lahat ng tao. At ang mga nagpapakatotoo naman sa kanya, namimithi nila't minimithi na tugunin at tuparin yaong atas at pagkakaloob ng Ama sa kanila. Sapagkat siya mismo ang naghahayag at tuwirang nagpapakilala, kaya naman ang mga pinilit nagpapakatotoo sa kanya
natutupad, nagaganap sa damdamin nila, yaong mabuti ang kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Paano nga ba tutuparin at susundin ang lahat? Kung ang lahat ng tao ay di nga makasunod at makatupad. Ngunit kay palad ng tao, kapag sinunod niya ang kalooban ng Ama, hindi nga niya alam kung kailan mangyayaring mamatay siya. Hindi nga alam kung kailan ang takda ng buhay niya. Kaya't ang taong may pagkilala sa Ama, hindi niya sasayangin ang bawat araw nila. Kundi mimithin nilang ang pagtalima sa kalooban ng Ama'y sundin at marapating tuparin ang may katapatan. Ang may pandinig ay nakarinig. Eskwelahan, pangtao, may patakaran. Sa dambana, kahit sa ang lugar, may patakaran. Ngunit nakikita at nahahayag ang nakikipagtotoo at tumatanggap sa totoo, yung mga sumusunod at tumatalima sa patakaran. Kung may patakaran man ang tao sa lupa, ngunit ang Ama naman ang may kaloob at mabuti pawa ang hangarin at layunin, ito kaya'y mahirap tupdin at gawin ng taong pinagkalooban? At may kaisipan na pandama na tuwirang susunod at tatalima sa tama at tumpa, hindi mahihirapan ng sino man. Kaya lamang tututol at di susunod kung hindi kalooban at di kagustuhan. Subalit, kung naaayon sa kalooban ng Ama ang pagtupad at pagsunod ng bawat isa, walang hindi magaganap na mabuti sa bawat isang tumutupad ng totoo at tapat. Kaya naman hindi sayang ang bawat araw nila. Kaya naman hindi panghihinayangan ang bawat araw nila. At ang bawat kumilala sa Ama at nakipagtotoo sa Ama, hindi sumusunod pagdaka sa salitang tao, kundi lahat nililimis, sinusuri ang totoo. At kung mapapatupad niya yaong kalooban ng Ama, siya mismo ang susunod, hindi muna kapwa niya. Kaya naman ang nagpapatupad na mabuting Ama, inuuna ang mga pinag-aatasan niya at sumusunod ang mga kasama nila. Kaya't kung kapwa magkakasama sila at iisang tuntunin, walang mahirap para sa kanilang tuparin yaong kalooban ng Ama. Ang Ama'y hindi nagpapasuhol, tulad din naman ng tapat na lingkod na hindi masusuhulan. Kaya mayaman at mahirap pantay lamang, may karunungan at wala parehas lamang. Hindi pinapanigan ng mayroon at yung wala'y baliwala. Hindi papanigan ng matalino at yung walang karunungan ay iiwanan. Lamang, magbigkas kayo ng bibig nyo kung anong panukalat kaloobin nyo ng magkaunawa ng bawat isa. Ang bawat may magkakasama ukol sa kabanalan, kapwa'y magsisiwalat ng marapat at dihiya ang paiiralin. Paano titingin mo at kukuyumin sa loob mo, masama pala loob mo? Dapat, kung anong sinasama ng loob mo, sinisiwalat mo sa kapwa-tao. Hindi magkakaunawaan at di magkakaunawa ang lubos kung walang pasyagan at hayagan kapag nilihim ng bawat isa. Kung si Moises mismo ginamit na't inatasan, hindi pa lahat ng ginagawa ng mga Israelita ay patuloy na hayagang sinambit pagdaka ng Ama. Ngunit kapag pinabatid ng Ama, inuulatan sila. At si dami-daming gampanin ni Moises, hindi lahat araw-araw sasabihin ng Ama sa kanya, si Pedro ganyan ang sinabi, si Juan ganyan ang gagawin. Hindi gayon ang pinaata sa kanya. At gayon din ang lahat ng mga inaatasan. Pinababatid man ng Espiritu ang nararapat tupdin at gawin. Ngunit, sa 100 kayo katao, hindi araw-araw pababatid sa inyong ginagawa nyo. Ngunit kapag nagkamalit, nagkakasala, at nararapat ituwid ang bawat isa, yauna ang kaukulang sasabihin ng Espiritu, anak, mangusap ka sa kanila. Upang ang tama ang mayayag at ang nagkakamali ay magising kung tatanggap. Mga minamahal,
Yaon ang tungkulin at gampanin ng mga hinirang. Hindi ang alamin ang buhay ng may buhay. Sapagkat ang mga may gampanin sa pangkabanalan, walang inaalam kundi ang kaukulan ng Ama. At kung tinutupad nila ang kaukulan ng Ama, hindi na nila inaalam pa kung ano si Pedro at si Juana. Kaya naman, ang bawat may kaalaman at kaukulan sa pagmamahal sa Ama, hindi nahihirapan, hindi nasasakitan, sapagkat walang duming isip na naghahari sa kanila. Sino nasasaktan? Sino nahihirapan? Yaong maraming iniisip sa kapwa-tao. Yaong maraming dinadala sa kalooban nila. Kung tapat at totoo ang paglilingkod mo, hindi ka patatangay kahit kanino. Sapagkat alam mo, hindi ka maglilingkod kundi samang tinanggap mo at di ka maglilingkod kundi ka tumugon. At yaon ang pawang katotohanan, mga mahal, kaya't hindi magkaunawaan at magkaintindihan, pamilya, magkakabarkada, magkakaibigan, magkakasamahan, anumang organisasyon. Ano ang kulang? Ang pahayagan, siwalatan ng may katapatan. Ano ang nagaganap? Bulungan, tsismisan, iringan, at siraan. Ngunit kung tapat ang lahat, pagkatapos mong naiulat kung ano ang kalooban mo, at ang kalooban ng kapwa mo'y dinama mo at tinanggap mo, magkakaisa kayo at magmamahalan. Bakit itong si Balaam ay kinalulugdan? At ito naman si Balak ay napakasama ng iniisip, sapagkat naiinggit siya. Yaon ang dahilan kung minsan sa tao, inggit. Kaya naman, ang walang ginagawang masama, pinag-iisipan ng di tama. Bakit kaya hindi ang sarili ang suriin para makita ang kamalian? Yaon ang katotohanan, mga minamahal. At ito ang dapat na matuklasan at gawin ng tao. Ang suriin mo ng sarili bago manuri ng kapwa-tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang nais ng Ama, kaisa kita anak ko kung makikiisa ka sa katotohanan ko. Ngunit kung lalabagin mo ang batas ko, hindi mo rin masusunod kahit na ano. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Halimbawa, sa isang eskwelahan, ang patakaran alas 7 papasok. Dahil batas na pinatutupad at sinusunod. Ang masipag mag-aral, walang alas 7 darating siya at ayaw niyang mahuli. Subalit, ang walang loob na mag-aral, gusto'y pumasok lang, walang pakialam kahit nahuhuli. Gayon din sa paglilingkod. Ang di bukal sa kalooban at di tapat sa kalooban ng paglilingkod. Pumasok at hindi, tumanggap at hindi, may makamtan at wala, pare-parehas lamang. Ngunit iba ang Ama. Kapag sinunod mo siya, tuntunin mo na ang kalooban niya. Kapag ginusto mo siya, tanggapin mo ang kalooban niya. Kapag hinanap mo siya, magpapakita siya sa iyo. Ngunit kapag hindi mo ginusto siya, wala ka mababatid sa kaulukulan niya. Mga minamahal, ang kaukulan ay malawak. Ang karunungan ay walang patid, walang humpay. Ngunit hindi ito maibibigay ng tao lamang sa lupa. Kaya't ang dapat gawin, amay hanapin at masusumpungan, karunungan niya ay sa inyo'y pahihiram. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mga minamahal, walang mahirap sa kalooban kapag bukal ang pagtanggap. Walang duming isip ang sinuman kung malinis ang kaisipan. Walang nanasahing hindi dapat kung bukal at mabuti ang nilalaman ng isip at kalooban. Subalit oras na hindi mo gusto, wala ka nang matatanggap na gusto ng loob mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. At kapag ang Ama naman ang kumilos at siyang tunay na may gusto, anumang gawin ng kapwa mo tao, walang magagawa ang gusto ninyo. Sapagkat ang Ama'y ibang kumilos hindi nakikita. Ngunit ang ginagawa ng tao ay makikita niya. Kaya naman itong Ama, kilala niyang mga anak niya. At kung sino ang tapat at totoo sa kanya, nadarama ng kalooban nila.
kaya't walang sakit, walang hirap sa loob nilang tumataglay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga't ayon sa Deuteronomio, kaya nga ibigin ninyo si Yahweh, sundin ninyong lagi ang kanyang mga tuntunin at kautusan. Dili-dilihin ninyo ang kanyang mga tuntunin upang matuto kayo. Alam ninyo ito, pagkat nasaksihan ninyo, di tulad ng inyong mga anak, na walang nalalaman tungkol dito. Nakita ninyo ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan, ang mga kababalaghan at lahat ng ginawa niya sa Paraon at buong Ehipto. Nasaksihan din ninyo ang ginawa niya sa buong hukbo ng Ehipto, pati sa kanilang mga sasakyan. Nilunod sila ni Yahweh sa dagat ng mga tambo nang kayo'y tugusin nila. Hindi rin kaila sa inyo ang ginawa niya nang kayo'y nasa ilang hanggang sa lugar na ito. Nakita ninyo ang ginawa niya kina Datan at Abiram, mga anak ni Eliab at apo ni Ruben. Pinabukan ni Yahweh ang lupa at pinalamon sila ng buhay, pati ng kanilang mga kasama at sambahayan, at lahat ng bagay na kaugnay sa kanilang ginawa. Ito'y kitang-kita ninyong nangyari, hindi nga kaila sa inyo ang lahat ng ito. At yaon ay binigkas na maliwanag na pawang katotohanang naganap at naitala sa banal na aklat. Ngunit anong patotoo nyo ngayon? Wala kayong nasilayan ni isa man. Subalit ang patotoo sa banal na aklat ay maliwanag. Kaya't ang taong tumatanggap at nagpapakatotoo sa pagsambat pagkilala sa Ama, ang pag-aaral niya ay gagawin niyang pagsasabuhay, hindi pag-aaral lamang na tinatala sa isipan, kundi gagawin niyang may buhay. At habang sinasabuhay naman ang kaukulang natutunan, siya rin mismo ang makadarama kung buhay ang Diyos na sinasamba niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? At pawang katotohanan ang mga salita niya. Kaya't mula kay Joshua, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot na mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos at sasayo saan ka man pumunta. At gayon nga ang pinagbibili niya sa tuwina sa mga anak niyang tumatalima. Di man siya hayag ang nakikita, ngunit kung totoong nagtitiwala silang siya ang pinaglilingkuran, ano't di paniwala ng salita niya. Kaya naman ang mga anak niyang nakakadamat kumikilala sa kanya na pagtitibay ang kalooban nila't napatatapang niya. Sapagkat kundi nga gayon, sino ang tatalim at susunod? Yamang duwag at may takot. Kaya't ang bawat pinagkalooban niya, hindi kaduwagan ang binibigay kundi tapang. Ngunit hindi para makipaglaban at makipag-away sa kapwa nila lang, kundi upang ipaglaban ang katotohanan. Sapagkat hindi ganang kanilang katalinuhan ang pinagmumula ng kaisipan, kundi ganang katalinuhang mula sa Ama upang tuparin nilang may galak sa kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't ang mga totoo at tapat na naglilingkod, hinahamak ng mga walang pangunawa na sa palagay nila sila ang tama, silang mabuti, sila ang magaling. Kaya't inyong subaybayan ang mula kay Tobit. Lumabas nga si Tobias upang humanap ng makakasalo ng kanyang ama, ngunit bumalik ito agad na sumisigaw, "Tatay, tatay." "Bakit? Anong nangyari, anak?" Tugon ng ama. "May kababayan tayong binigti at tinapon sa palengke," sagot ng anak. "Dahil sa narinig ko ay hindi na ako nakakain, halos patakbong iniwan ko ang hapag."
Pinuntahan ang bangkay at dinala ko sa isang kubling pook upang ilibing paglubog ng araw. Matapos kong gawin ito, nagbalik ako sa amin, naglinis ng katawan at kumaing nalulumbay. Noon ko nagunita ang pahayag ni Propeta Amos sa mga taga-Betel. Ang inyong pagdiriwang ay magiging pagdadalamhati at ang inyong kasayahan ay magiging pananghuyan. Nanangis ako. Paglubog ng araw, lumabas ako at humukay ng paglilibingan at ibinaon doon ang bangkay. Sa ginawa kong ito, pinagtawanan ako ng aking mga kapitbahay. Ang sabi nila, hindi na ba nadala ang taong ito? Ipinadakip na siya para patayin sa ganito ring kasalanan, ngayon naglibing na naman. Sino nga ang magmamalasakit pa sa kapwa niya kung lahat ng tao'y duwag sa katotohanan? Kung lahat ng tao'y ang sarili lamang ang inaalam at kagustuhan nila ang sinusunod lamang. Ngunit pinalakas, pinatapang ng ama itong si Tobit upang manindigan at maging saklolo siya ng kanyang mga kababayan. Gayon ang nagaganap sa lupa. Pinatatapang ng ama ang mga anak niyang tapat na nakikipagtotoo sa kanya upang mailunsad, maipagpatotoo ang mga kabutihan niya. Subalit, ilan ang tatanggap? Yaong totoong tulad nila at nagpapakatotoo na tulad nila. Ngunit ilan nga ba ang totoo at nagpapakatotoo? Walang totoo sa lupa na taong talikha. Ngunit ang Espiritu ng Ama, kung tunay at tapat na nasa katauhan at totoong tumanggap ang tao, mawawawaan ang gawa ng Ama, maunawaan ang salita niya. Tumalimak at sumunod ka. Sa pagdaka mong ginawang ito, ikaw rin ang makikinabang. Ngunit ano nga naganap? Subaybayan niyo ang kaganapan kay Tobit. Pag-uwi ko ng gabing iyon, naligo ako at pagkatapos ay doon na ako natulog sa aming bakuran. Hindi na ako nagtakip ng mukha dahil sa init. Hindi ko na punang may mga maya palang nakabaon, nakahapon sa tapat ng himlayan ko. Ang mainit pang ipot ng mga ito'y pumatak sa aking mga mata at lumikha ng pulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot, ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga gamot ay nilalagay ay lalong nakapagpalubha hanggang sa ako'y tuluyang nabulag. 4 na taon akong hindi makakita at gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. 2 taon akong inalagaan ni Ahikar hanggang sa siya'y magpunta sa Elam. Yaon pa ang napala niya, di lalo na siyang hinamak. Yaon ang pawang katotohanan. Akala ng tao kapag gumawa ka ng mabuti, puro na lang kagandahan ang magaganap sa buhay mo. Subalit, niloloob ng Ama na may maganap sa buhay mo tao bilang lingkod niya at nagpapakatotoo upang doon makita ng Ama kung tapat ka sa Kanya. Subalit, diyan niya nakikita yaong mga totoong anak niya na nakikipagtotoo tapat sa Kanya. Sandali sumusuko, tinatalikdan, tinatalikuran, ang di nararapat at kinukutsa pa ang kapwa nila. Ano sa palagay niyo ang naganap kay Tobit? Kung babasahin ko lahat sa inyong istorya, hahapunin kayo, ngunit hindi maaari sapagkat may gagampanan si Constancia. Alalaong baga, hindi natupad ang pangungutya na lubos na makutya ang totoo at tapat ang ginagawa sapagkat pinalaya, nawala ang pagkabulag at ang kabuhayan ay higit pang kinamtan. Tao, kayo ba'y gumawa ng mabuti sa kapwa nyo? At patuloy kayong gumagawa para sa ama nyo? O pansarili ninyo ang ginagawa ninyo? Hindi kayo magtatamasa ng galak at kasiyahan, sapagkat kung tunay sa kalooban ninyo ang pagtupad at pagtupad nyo, ang amay tunghay na tunghay ang lupa, batid na batid ang tao sa lupa. Nagaganap ito sa kalooban niya, pinatutupad niya ito sa kalooban niya, at ipatutupad ding makalaya ka kung totoo tapat ka bilang anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, mga minamahal, ilan nga kaya ang sa kabila ng mga sinapit nila ay patuloy nilang kikilalanin ng Ama? Kung puso ninyo't kaisipan ay pagkatao, di nyo ito magagawa sapagkat takot kayo.
sapagkat panghihinayangan nyo, sapagkat mahal nyo sarili nyo, sapagkat pinahahalagahan nyo ang dangal nyo, sapagkat pinahahalagan nyo karangalan nyo, sapagkat pinangahalagaan nyo ang mga katawan nyo. Ngunit sino nga bang magbibigay ng katotohanan sa inyo at tunay na magpapalaya upang kamtinin nyo ang marapat at kayo'y mga tuwa? Tao, ganang katauhay di mawiwi ka ito, ganang pagkatao di masasambit ito, ngunit ang tapat at totoong puso niya may pangunawang kakamtin sa mga inulat ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kay buti mo, Ama, salita mo'y kay inam, kapangyarihan mo'y di napaparam, batid mo ang katotohanan sa mga anak mong tinataglay. Isip nila'y nababasa mo, damdamin nila'y tarok na tarok mo. Iyon ang hayagang sinasambit ang dapat at marapat, hayagan ding tatanggap yaong sayong tunay na mga anak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, sadyang di nyo mawawawaan ang mga tinuturan ko. Kung ganang pagkatao, yaong kalooban ninyo. Ngunit kung ang kalooban nyo'y nasasalig nga sa Ama, at ang kaisipan nyo'y napaghaharian niya, lubos-lubos nyong mawawawaan yaong mga tinuturan ko, sapagkat batid nyong gayon ng Ama, at siya'y totoo kanino mang tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa isang komunidad o komunikasyon o samahan, kailangang may mga patakaran at pinatutupad. Kailangang may mga sinusunod. Sapagkat kung wala at gayon lamang, ano ang nabuo? Ano? Paano naman yung mga nagpapakatotoo? Matutulad din ba sa mga hindi totoo? Paano naman yung nagpapakasakit at nagsusumikap? Katulad din ba ng walang pakialam sa kapwa? At gumawa na lamang dili at kung ayaw ay huwag? Pagnilayan ninyo. Kung mabuti naman ang kalooban ng bawat isa, ano namang masama? Kung malinis ang isip, ano ang sinama? Kaya lamang magrireklamo ang tao kapag hindi totoo at di niya magawa ang patakaran. Walang pinagkaiba sa trabaho. Kung ang hangad mo lamang ay kita, yung patakaran ay ayaw mo, madali kang matatanggal. Ngunit kay buti ng Ama, wala siyang tinatanggal sa mga anak niya, sapagkat siya'y naglilikom, ngunit di man tanggalin sa pananaw ng tao at sa kapwa-tao niya ay kasama at kapiling pa rin siya. Sa kaharian niya, hindi siya tatanggapin, kundi siya totoo. At doon ang katakutan ng tao. Dito nakakatupad ka at hindi parehas ang pakikitungo ng kapwa mo. Ngunit kumusta yung Ama mong sumasala sa inyo at minamasdan ng tapat mong puso at hindi tapat na puso? At tinitingnan ang batid niya at batid ng tao'y hindi pala batid sa salita. Mga mahal, wala nang maglilingkod kung matatangay ang tao sa kapwa. Ngunit habang may maninindigan at naninindigang Ama na tinatanggap ng taong nagpapakatapat, may maglilingkod sa kapwa. Kaya't kapag natangay na lahat ang tao sa kanyang kapwa-tao, wala na. Lahat ay talusira na. Kaya naman,
Kung natangay ka sa kapwa mo, katulad ka rin nila. Subalit kung di ka matatangay, kaisa ka ng Ama. At yun ang pawang totoo, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya kung magpapakatotoo ka at tapat na lingkod ka, hindi mo mamasdan ang mali ng kapwa mo at doon ay panghihinaan ang loob mo. Kundi ang tititigan at mamasdan mo sa tuwina ang mabuting nagagawa ng Ama mo sa iyo. Sapagkat doon ka humuhugot ng lakas sa Kanya at hindi sa kapwa mo. Sapagkat doon ka kukuha ng kapangyarihan para malabanan mo itong mundo. Hindi sa kapwa mo na tulad mong tao na may wakas ang buhay niya. Kaya naman ang taong sa Kanya'y totoo, ang kinikilala niya'y matwid niya, hindi ang katwiran ng kapwa niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Alala, umbaga, anak mo man, nasira ulo't loko-loko, pag nagpatangay ka, mauna ka pang mamamatay. Ngunit kapag sinalig mo ang damdamin mo at nilagak mo siya sa Ama, at pinagpatuloy mong manampalatayang babaguhin siya ng Ama, at patuloy mo siyang mamahalin at kakalingain, isang araw ang Amang nakipagtotoo ka at nakipagtotoo siya sa iyo, gumawa siya ng paraan sa hindi mo namamalayan. Sa makatwid, hindi taong nagpapabago at di kapwa mo babaguhin ang buhay mo, kundi mismo ang Amang pinakipagtapatan mo. Kaya, ang nagpapakatotoo, sa puso nila'y nadarama, sa isip nila'y nananahan, ang mabuti, hindi ang nakasasama sa kanilang kaisipan at kalooban. Sapagkat, kapag natangay ka sa sanlibutan, makasanlibutan ka. Kapag natangay ka sa laman, makalaman ka. Kapag nakatangay ka sa mabuti, malulugod sa iyong Ama. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Babaluktutin lamang ang tinuran ko ng taong di matwid. Ngunit ang taong nakakaunawa at may matwid na kalooban, mawawawa ng aking tinuturan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Hindi sa tinig para mabatid kong galit, hindi sa pangungusap para mabatid kong mabuti ang kalooban, kundi sa totoong pagtupad at pagtalima, sapagkat hindi sa boses doon mo makikita ng Diyos mo ay Ama mo ngang sinasamba. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kasiyahan, kagala inyong kamtan. Di man magtura ng inyong kapwa, sa masama ninyong gawa, Ama ay di kailanman mapaglilihiman, at di kailanman sa Kanya'y makakailan. Kung sumbatan man kayo at patuloy na gawin ng kapwa niyong itama, at mali naman ang kanyang gawa, di pa rin siya kalugod-lugod sa Ama. Kaya't kung mabuti layunin ang isa, makinig siya sa Ama, at malulugod naman siya. Ano baga ang nais kong iturang sa inyo, o mga tao? Magbulay at magnilay kayo kung sino ang totoo at tapat sa Ama. Siya rin naman tao ang malulugod na totoo, at bawat kinalulugdan niya, siyang makakapagbigay at tuwirang mag-aalay ng kaukulan sa Kanya. Kung anong nararapat na ganti niya at gantimpala, kaya't walang sayang kailanman. Bagkus ang lahat ng mabuti pawa,
Siyang nagtatala at nagbabadya naman sa masama upang magbago. Kung tatalimay, makikilala siya. Masusunod nilang kanyang nasa't magagalak sila. Liwanag ay kakanta, mababago kanilang mga buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't mula sa Roma, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? At kaya nga't ang wika niya, mula naman kay Marcos, na pahayag mula sa Espiritu na itinala at dinatal upang mabaybay at magpahanggang ngayon ay pag-aralan ng mga nakakaunawa at magsasabuhay, sila rin ang makikinabang. Ang may pandinig ay nakarinig. Nagpatuloy sa pananalita si Jesus. Ngunit ngayon sa pamamagitan ng mga talinghaga, sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapuntan niya ang isa niyang utusan upang kunin ang kasama sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaba ng mga kasama ang utusang binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya na isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba, may binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-huli ang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at tinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroron siya at papatayin ang mga kasamaang iyon. At ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang silang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Kung malinis ba naman ang puso at kaisipan ng mga taong ito, pag-iisipan nilang siya'y pinatatamaan, sila'y pinatatamaan. Kaya ka lamang mag-iisip kung iyon ikaw.
At ginagawa mo yon. Ngunit gayon pa man na pinatatamaan ka totoong ikaw, dapat hindi gayon ang isip mo. Kundi kaya pinahatid ng Ama yun upang baguhin mo ang mali mo. Sapagkat hindi kanya hayag ang kukunin at kakausapin, kundi ang Espiritu niya. Wala sa iyo ang Espiritu niya. Kaya ipinababatid sa may Espiritu upang kung mangusap at marinig mo at maantig ang puso mo, magbago ka. Hindi para lalo ka pang masaktan, hindi para lalo ka pang magdamdam, hindi para lalo kang magulumihanan, hindi para lalo kang magalit, hindi lalo ka pang magkasala, kundi magnilay at magbulay. Mapalad kang pinaantig ng Ama at pinaabot ang totoo sa iyo, na kung tatanggapin mo at magbabalik loob ka sa Kanya at aalisin mo ang maling ugali mo, kalulugdan ka niya. Subalit, patotoo lamang na kapag pagkatawang umiiral at wala ang banal na Espiritu, hindi kayang mawawaan ng totoo. At yan ang katotohanan. Hindi naman kayang tanggapin na wala siyang Espiritu, na wala akong Espiritu. Ba, sila lang bang may Espiritu at ako'y wala? Gayon pa lang may Espiritu kayo, ba't di nyo mawawaan ng totoo? Sapagkat ang katotohanan ay katotohanan. At ang kalooban ng Amang paghahariin, hindi dapat ang kalooban upang manaig ang pagmamahal at malinis na damdamin. Hindi ang kaloobang patuloy na nasasaktan, hindi ang kaisipang patuloy na nadidimlan, hindi ang kaisipin hatcha karamaleya hene karayana holeya karamatira haleya karamaneya. Alalaumbaga, bawang katotohanan, yaong saki tinuturan. Bulayin at pagnilayan, yaong saki niluwal. Malinis na damdamin, doon kong mananahan. Mawawawaan yung tuwiran, yaong aking kalooban. Madaraman yung lubusan, yaong aking pagmamahal. At tuwiran yung hahanap-hanapin, yaong aking kataasan. At binaba kong lubusan upang inyong madama kung paano ako sa inyo'y makipagtipan. Alalaumbaga, kaya nga't may banal na aral upang ang mabuti ang kamtin. Huwag yaong kasamaan ang sa tatuloy na manahan, kundi kung nadidimlan ay magliwanag man din, upang ang kadiliman ay mahawing lubusan. Taong aking mga mahal, ang may pandinig ay nakaririnig, ang may mata ay magliwanag, bukal na kalooban ang kailangan upang tamasahin yung pagmamahal na tapat at makatotohanan sa damdamin ay numukal, pawang kabutihan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kay dami ng isinugo sa lupa, kay dami ng pinag-ulat ng tama at mapawang katotohanan, ngunit ilan ang susunod? Yaong sama ay totoo, tumanggap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga ma? Kung hindi mo kayang magbata, dahil pagkatao ka, pag umiral din ang pagkatao bilang konstansya, hindi rin kakayanin. Kaya parehas lamang. Kaya dapat ito'y pag-isipan ng tao. Ngunit dahil hindi pananaigin ang kalooban bilang tao, mapagtatagumpayan mo yan. Halimbawa lamang yaong tinuran sa inyo. Kaya, hinahamon ba sa pananampalataya mo ay kung papaano mo titiisin ang sinasabi ng kapwa mo? Batahin mo yan. Sapagkat, naririnig naman ng Ama kung sino nagsasalita ng gayon, di baga? Nakikita naman ng Ama kung sinong totoong tao, di baga? Alam naman ng Ama ang ginagawa mo. Kung alam mong tama ka at mabuti, isulong mo. Buhay ba ang Ama? Kung alam mong mali ka, magbago ka, magsisi ka. Sapagkat kapag pinagpatuloy mo yung mali mo, ikaw na rin ang magdurusa. Magandang umaga, mga minamahal na anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Pawang katotohanan. Sabi nga, isang tabo lang ang dala mo, nananamdam mo yan. Nararamdaman mo kung magaan at mabigat. Sa makatwid, kahit konti ang dala mo, nararamdaman mong may dala ka. At kung bumigat, mararamdaman mo lalo't higit. Ngayon, ba't mo pinabibigat ang dalahin mo sa kalooban mo? Wala ka palang dapat dalhin. Sa makatwid, kapag nabibigatan ng kalooban at nag-iisip ng di tama, wala sa iyo ang Diyos mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Pakatandaan lamang, halimbawa ngayon ay umpo ka nito at mga may pinag-uusapan. Ikaw na walang bibig, sabi mo'y nahihiya ka at wala kang kakayahang magsalita, pero may salaubin ka at may dinadala ka. Pagkatapos ng pag-uusap, tsaka ka magkukwento at magbabahagi kahit kanino, mabuti ba ginawa mo? Paano malalaman ang nasa loob mo kung gayon ang gagawin mo? Hayagan mo sabihin kahit kanino, masaktan o hindi sila. Sapagkat kung tama ka, pakikinggan ka. Kung mali ka, itutuwid ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahit ka na. Bawat araw, walang pinagkaiba. Ngayon kayo'y naririto na hindi nyo nawawawaan ang tinuturan ko. Magtanong kayo, Apo Kunching, ano po ba ibig sabihin nun? Upang maunawaan mo at ihahayag sa iyo, iuulat sa iyo at ipapaliwanag ng may himay. Sa gayon, kung nakatanggap ka at nakaunawa, masisiyan ka. Ngunit kung di mo tinanggap at ayaw mo, ikaw na nagdadala. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahit ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahit ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. O kayo, naintindihan niyo ang mensahe? Kung di niyo naintindihan, magtanong kayo. Baka isipin niyo na naman, kayo pinatatamaan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahit ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin
inang pinadala ng Ama para magulat ng mga salita niya. Hanggang sa binaba niya ang kabugtong-bugtungan na anak niya. Yaon ang tinutukoy ng Kristo sa mga tao sa panahon na yaon. Ngunit di nila naunawaan kung sino yaon. Hindi nila tinanggap kung sino yaon. Kaya naman hindi sila nakadama. Ngayon, nadarama niyo ba ang Diyos sa buhay niyo? Nararamdaman niyo ba ang Kristo sa puso niyo? Kung magkagayon, anong tinik na hindi mabubunot sa inyo kung gayon ang tatanggapin niyo? Anong hindi magliliwanag na nadidimlang kaisipan kung ang salitang banalang pananahanin at bubulayin? Oh, mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Diyos ba ay buhay? Tapat ba ang Diyos? Alin baga ang mahalaga? Ang kapuspusan ng Espiritu o yung bagay? Kaya po dito sa gawain ito hindi kami nangingilak sapagkat mas gusto ko yung mapuspos ako ng Espiritong ginagamit kaysa dun sa magkaroon ako ng bagay na yung bagay na yun nasayang dahil hindi naman ako pupuspusin na ng Espiritu. Paano pa akong sisipagin maglingkod? Pag hindi na ako pinuspos na Espiritu, hindi na ako maglilingkod. Kaya anong silbi ng bagay na nandyan? Sige nga po. Halimbawa, binigyan ako ng sasakyan. Pinangilak ang sasakyan na yan. Yan sasakyan na yan ay para saan? At ako naman ay tamad ng maglingkod. Saan ka pa pupunta dyan? Hindi na. Babagak na lang dyan yung sasakyan na yan. Hindi na magagamit. Kasi tamad na rin ako Kaya ayoko ng pangingilak. Maunawaan nyo sana yan. Sapagkat mas mahigit na kailangan ang Espiritu sa katawan ko upang sipagin ako. Kaya kailanman hindi ko ginusto ang mangilak. Kabilin-bilinan sa akin yan. Ayoko ng pangingilak. Huwag mo akong ipangilak, Constancia, huwag mo akong ipaningil, huwag mo akong ipamalimos. Sapagkat kapag ginusto ko, kung sino ang tapat at totoo'y susunod sa'yo, kung sino nagbabata, susunod sa'yo, kung sino sumusunod sa akin, sumusunod sa'yo. Kaya kung ayaw po ng taong gayon, wala po akong magagawa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yan ang totoo. Kaya hindi ako nangingilak at di ako nagpapakilak. Sapagkat, anin ko yung nakilak ko, nangilak ako. Binigyan akong ganyan, nakasingil ako ng gano'n, nakasingil. Tapos ako na may ayaw ko na. Hindi ko kaya ito kung mag-isa ako. Tandaan po ninyo, sa bawat araw pinagsusumikapan ko lang makasunod at makatupad. Ngunit dumarata lang pagkataong ako'y tamad. Kapag pinanaig na yung pagkatao kung tamad na ako, wala na pong silbi lahat ng pangingilak nyo yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat sinumulan ako ng Diyos sa iisang tugtugin. Tansan. Nagsidating. Ang gusto niyang mangyari, magpahatid sa akin yung kusang loob. Yung kusang loob na binibigay. Yung inaabutan ko na lang dyan, yung nakikita ko na lang dyan. Pero hindi ako maniningil at magpapasingil. Ayaw po sa akin yan. Kung mayroon pong mga gumagawa noon, wala po akong pakialam sa kanila doon. Ngunit ako, ayaw ko ng gayon. Kasi kabilin-bilinan sa akin yan. Kung mayaman lang ako, kahit 5 bingi, wala kayong, hindi ko tatanggapin yan, candy nyo na yan. Ako na lang ang bibili. Kaya lang, hindi po ako makakabilin yan Sa inyo rin naman maibibigay yan Yan po ang katotohanan. Kung mayroon lang ako, kahit 5 bingi, hindi ako tatanggap. Hindi ako nagyayabang sa inyo at nagmamagaling. Ilang taon akong 5 bingi, wala. Hindi po ibig sabihin nagmamagaling ako, kundi sinusunod ko na kapag nangilak ako'y hindi na tama. Ayaw po ng Panginoon. Kaya sinabi niya, tumungo ka doon, sumundo ka doon, gumanong ka doon. Susunod ang mga taong susunod sa akin.
Kaya naman kahit saan ako magtungo, may mga tagasunod, may mga sasakyang sinusunod. Yung bukal sa kalooban, wag yung pinilit ko. Kaya hindi ako namimilit kahit kailan. Kaya kahit saan ako mag-mission, hindi ako nagsasabing, "Hoy, sumunod ka ha?" Wala akong sinusunod. Pinasusunod. Ano po ang ibig ko sabihin? Mahalaga ang kaloob kaysa bagay. Sapagkat, kung kalooban na ng Ama na magkaroon ako ng ganon, magkaroon ako ng ganyan, at siya na mismo ang maghahandog na hindi ko pinangilak, ay tatanggapin ko po. Ngunit kapag halimbawa ay dinaan ko sa pangingilak, ay hindi po pwede. Hindi po pwede. Sapagkat mawawala ang kaloob na mabuti. Ang Diyos ang pinaglilingkuran sa dakong ito. Gagawa siya ng paraan sa mga kailangan. Subalit kailanman ay hindi dapat ipamalimos siya. Sinabi po yan sa akin. At hindi naman nagkakabula. Ni damit nga niya, sabi niya, wag kong panghihingi eh. Kaya ang mga damit na, rebolto lang yan, rebolto lang, doon sa taas, sa loob, sa duration. Galing pa yan ng Amerika. Katulad nung isang araw, may naghahanap sa akin. Pakisabi mo, Eka, kay Apo Kunching, ako, Eka, ay matagal nang sumusunod dito. Eh, ano naman ka ako kung matagal na sumusunod, eh, bakit ka ako hinahanap ako, magpapabendisyon daw. Eh, sabi ko, eh, bakit naman ka ako magpapabendisyon? Eh, di, sinabi ko po, bakit ko nga naman sa'yo sasabihin, eh, di sa harap na mismo nung pagsasabihan ko, doon ko sasabihin ito. Sabihin ko man ba sabihin sa'yo na, eh, ba't magpapabendisyon, wala sa oras? Ay di nagkasala lang ako at magkakasala ka. Mismo doon sa tao kung sinabi. Sabi ko, alam mo ka ako anak, kasi nung nagpupunta ka rito, doon pa lang ka ako sa bahay. Sumunod ka ako doon sa maliit na altar. Tuwing uuwi po ka ako galing sa pumupunta po ako rito. Oo, alam ko ka ako. Pero hindi mo ka ako alam ngayon ang ginagampanan ko, kaya may oras ka ako. Gusto ko ka akong sundin yung may oras. Kasi kapag lahat ng nakiusap sa akin ay pinagbigyan ko, ako na mawawala ng oras. Kumusta naman ang oras ko? Kaya kailangan may patupad din ako. Huwag ka ako masasaktan. May dala po Eka ako, Apo Kunching. Ay, ka ako, huwag ka magagalit. Kung yung dinadala ng tao na yan ang isusumbat sa akin, at sasabihin, Eka, nagpunta Eka ako doon nagbadala ako Eka ng damit ng ganito. Bukal sa kalooban. Ngunit ang sabi nga niya, binili ko po yan Eka sa hindi ko nasasabihin kung anong bansa. Pinatutuhanan lang niyang hindi ko siya dapat paningil. Yan damit ni Mama Meret. Rebulto lang sila, pero patutoong may espiritu sila. Sapagkat totoo sinasabi nila. Kung ako lang, iisipin ko ba yun? Kakataing isip ko yon? Hindi. Ano sinabi? Huwag mo kong pangilak anak, huwag mo kong panghingi ng damit. Kahit gunit-gunit, mas nanaisin ko kaysa panghingi mo ako. At yung hihingin mo, hindi bukal sa kalooban, bibigay sa'yo. Kaya't kailan nyo po nakitang nag-anniversary, namigay akong sobre. Pero hindi ako pinababayaan. Yung pong bukal sa kalooban nila, kaganda, nagtutupad. Pero ako napipilitan ay huwag magbigay. Lagi namang may kapalit May kapalit po. Ambing sa puno, halimbawa itong sanga na ito nagbunga, nawala ng bunga yung sanga na yan, ito namang isa, may bunga. Napigka lang isa, sisuhol naman, habang nabubuhay ang puno, may susuhol na puno ang sanga. Buhay ba nga ma? Kaya anong ibig ko pong sabihin? Sa bawat pigkal at napipigkal na sanga, hindi po pwedeng hindi magkasuhol habang buhay ang puno, sapagkat ang Diyos ang nagpapatubo. At maging ang bunga, talinghaga lang po yan kung nakakaunawa kayo sa salita ng Diyos. Ngayon, ang tunay at gustong tumulong, bukal sa kalooban, alamin, saan ba napupunta yan? Sino ba nakikinabang dyan? Kinukurakot ba yan?
Ginagamit ba yan sa hindi maganda? Alamin. Para na sa gayon, malaman ang katotohanan. Buhay ba ang Ama? Ngunit kay buti ng Ama, kilala niya lahat ang mga anak niya, batid na batid niya kung sino sila. Kaya naman, habang dinudulog mong Panginoon, kung nagkakasala po ang ganito, wag mo na pong tupdin, wag mo nang gawin. Dahil alam niya, siya nag-atas, hindi ka gugutumin, hindi ka kailangang magutom, tumutupad ka sa gampanin, sumusunod ka sa kagustuhan. Ikaw ba'y lulugmok na lamang ng ganyan? Sino pa maglilingkod? Wala na, di ba ga? Mga minamahal, ano ibig kong sabihin? Yamang sumusunod kayo sa Panginoon at kinikilala niyo siya, sa damdamin niyo na siya gawin, na itanggapin, huwag po sa bibig, huwag sa nguso. Sa damdamin niyo na, sa kalooban niyo na, para mapatotohanan niya yung kanyang salita. Mahirap ang pinagdaraanan, maraming pinakikibakahan, sadyang ganyan, sapagkat gusto mong makaparoon sa kaharian niya, di ba ga? Hindi naman ura-urada, bubuksan niya ang langit para, halika anak, pumasok ka na rito. May pinapangarap ka, may gusto kang marating, magpapakasakit ka, di ba? Hindi magaang kunin. Mag-aral ka man, gusto mong makatapos at gusto mong magkatrabaho, magpapakasakit ka, di ba? Ganyan din sa pananampalataya. Ngunit kung ang pananampalataya kay gaan mong gustong gawin, at magaan ka lamang, gusto mo'y puro magaan, gusto mo'y puro gaan, hindi ang Diyos ang hinahanap mo. Sanlibutan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buklatin nyo sa banal na aklat kung mali ang sinasabi ko. Kung kapwa ko, parehas ang pahayag at totoong sinasabi, magkakaisa at magkakaunawaan at mabuti rin ang iyahayag. Maliban na nga lamang kung pinapakli niya ang banal na salita at kinakatha-katha niya lang. Ngunit kapag mula sa banal na espiritu, tandaan po ninyo, ang totoo at tama, siyang iyahayag sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't nagpapakasakit at may pagpapakasakit. Hindi para sabihin na, anak, ilulugmok kita, kundi para maging halimbawa ka ng kapwa mo. At patototohanan naman niya, kung totoo ka, gagawin niyang marapat ka, gagawin niyang totoo ka, at gagawin niyang ganap ka. Mga minamahal, hindi ngayon sinabi yaon pagmamagaling at nagmamagaling, yaon ang pawang katotohanan. Sapagkat, yamang naglilingkod ka, magpakatotoo ka na. Huwag mo sayangin ang bawat araw mo. Ba't naglilingkod ka pa? Marami kang sinasaalang-alang at marami kang iniiwanan pagkatapos hindi ka totoo? Sayang lang. Matulog ka na lang. Hindi ba dapat gayon? Hindi na. Hindi na maglilingkod kung lolokohin ang sarili kapwa-tao. Kaya magpakatotoo na. Yamang maglilingkod ka, Diyos mo na ang malugot sa iyo kahit ang kapwa mo'y ayawin ka. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. At di ganang maisip ito kung di totoo. At di may lalad sa inyo kung bilang pagkatao. Kaya't ang nagpapakatotoo ay mararamdaman ito. Ang totoo ay makikinig ito. Ngunit ang hindi, magagalit at magpupuyos ang dibdib. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi baling magalit ang kapwa mo, wag lamang ang amang tumakwil sa iyo. Higit kang mapalad tao sa mundong ito, sapagkat hindi taong bubuhay sa iyo at mabubuhay ka ng totoo, kundi ang Ama ang magbabahagi sa buhay mo. Hetcha karamaleyana, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, tunay na ang liwanag ay sa iyo, at ang bawat naliliwanagan ay nakakaunawa sa aral mo, at ang salita mo itatanggapin, at siyang bulayin. Ang may pandinig sa kanila ay nakarinig, sumakanila ang iyong kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam.
Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kumusta ka na? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Dolores. Ano nga? Nabota. Ano? Panyo mo. Wala pa naman siya sa ganang normal na yan. Hindi pa normal ang kanyang yun nang na-stroke niya. Yung ugat niya sa utak. Yun. Nag-lapse. Sakit? Sige. Maganda yung masakit kaysa walang dama. Nadadama, no? Ayaw mo na. Eh, pinadudugo ko nga. Ayaw mo naman. Oh, sige. Isa pa. Isa pa. Sige. Eh, kaya mo naman, hinahatak mo lang dahil masakit eh. Talagang pinasasakit natin. Sige, isa pa. Isa pa. Isa pa. Wala namang gagawa sa'yo nito eh. Nakapwa mo tao. Di ba, Carol? Hatakin mo nga dila niya. Ha? Bakit? Bakit tayo mo? Ah, tama nga naman. Buti ka pa. Alam mo kung dapat mong gawin at hindi. Pero yung iba, kahit hindi dapat gawin, ginagawa. Sumikat lang. Na. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalaka inyong kamtan. Kumusta? Ha? Kumusta? Anong pangalan mo? Ha? Ano? Reynold. Kumusta ka, Reynold? Sigurado siya na okay. Okay ka lang. Sigurado ka? Ha? Sigurado kang okay? Baka paglabas mo, di ka okay. Ganang kuntsing na pagkatao, di kayo haharapin ng ganito. Ganang di nyo namamalayan. Bakit nga ba pinatatapang? Sapagkat kung maduduwag sa inyo, di siya makalalaban. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kayo inyong kamtan. Hindi kayo nilalabanan para kayo'y awayin o patayin man lang, kundi kayo'y nilalabanan sa isipan niyong katauhan upang di makapanaig at di manimdim kailan paman at do'y makapanahan niyong sakit banal na aral. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? May bukas pa po ano?
May bukas pa. May mission ngayon eh. Kaya may bukas pa. Di po ba mabait kayo? May tinanggap na ba kayo? Reynold ba? Reynold, may tinanggap ka na ba? Ha? May natanggap ka na ba, Reynold? Ha? Wala pa. Kayo po, may tinanggap na? May iuwi na kayo? May maiuwi ba kayo? May galak na ba kayong dala-dala? Saan to nagmula? At saan nyo nadadala at nararamdaman? Sa puso o sa nguso? Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng kasiyahan at patuloy na liwanag sa inyo ay makapanahan. Paghahari walang hanggan, patnubayay walang katapusan. Inyong tanggapin namang sa inyo'y bumuhay at tuturuan kayo ng marapat sa inyong pamumuhay. Di man pagdakakarakay kinamta ng kahilingan, batahin nyo't dumulog kayong walang hanggan. Habang kayo nabubuhay, may pag-asa siyang ibibigay. Sumainyong pagpapala, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tayo na sa Antipolo.